Woohoo! Woo! Sa oras na ito mga kapanalig, sinusuong na natin ng bagyo, no? Ate, good morning. May problema po ako. Yung drone ko po hindi nakauwi. Dito kitang-kita rin yung... may school pala dito. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Pangalawang araw na ng gala namin. Dito na kami sa Dinadjawan Beach nagpahinga at nagpalipas ng gabi. Nag-aayos na kami ng gamit para sa susunod na biyahe. Mahaba-haba ang biyahe na to. Mga 5 oras lang naman. Handa na ba kayo sa susunod na adventure? Kung ganon, tara na! (9:28) ng umaga, paalis na kami dito sa resort na tinulugan namin, no, na ang unang gabi dito sa JC Cottages Rental, no. At paakit na kami ng Benguet. Nasa 5 oras pa ang biyahe namin mga kapanalig. Pero hindi naman tayo nagmamadali. Gagawin lang nating smooth ang biyahe natin katulad kahapon. Nakakapagod yung biyahe natin kahapon, pero okay lang dahil nakapagpahinga naman tayo dito, no? Kaya rekta na to. Siguro yung 5 hours na biyahe natin, aabutin tayo ng mga 7 hours kasi pahinto-hinto pa kami. Pag may nakita tayong mga magagandang view, syempre kailangan nating hintuan yan. At kailangan natin mag-stop over para kumain o magmerienda. Alam nyo na, siyempre, hindi naman pwede na dire-diretso lang tayo. Basta-basta nang walang kain, na walang hinto. Para sa motor na rin natin, mapapahinga yung ating motor. Meron lang tayo naging konting problema. Yung tropa kasi natin, yung motor niya, na nawalan ng langis. Nawalan ba ng langis, pre? Nabawasan lang, so magdadagdag. Kahapon kasi umuusok yung niya, yung tambucho. Sign kasi yun na may problema. Kaya mag-ano siya ng langis. Yan, dagdagan lang natin ng langis para smooth na smooth ang banking mamaya ni Harry. Bale, yan ang gusto ko sa mga kasama ko kasi may bawang pang ice cream, oh. Para pag nainit na kami mamaya sa biyahe, meron kaming kakainin. Okay na, so alright. Nakapagpalit na ng langis. Yung probo natin. Diretso na sa biyahe. Ayos din yung pag-i-stay natin doon sa resort. Dahil nga pagod tayo sa biyahe. 12 hours yung biniyahe natin mula na Botas hanggang dito. Kaya pagdating ng gabi, sarap din ang tulog. Hindi na ako nakapag-edit. Sila uminom pa, ako nakipagkwentuhan na lang para mas masulit natin yung moment. So, talagang sinasanay ko na yung aking sarili na hindi uminom pag may mga biyaheng katulad nito kasi mas masarap sa pakiramdam na nasa mood ka pag gising mo ng umaga, yung wala kang sanib ng alak, mga kapanalig. Kaya congratulations sa akin, mabuhay ka Louie TV, kinaya mo. Bakit na tayo sa malamig na lugar. Excited ako sa part ng Benguet, mga kapanalig, kasi masarap mag-moment dun eh. Masarap mag-isip-isip at malamig ang klima. Dito na nag-uumpisa yung biyahe natin na puro paakyat talaga, mga kapanalig. Kasi pa Benguet na nga tayo. At asahan nyo na puro korbada na yan. Talagang masusubukan ang ating motor ngayon.
Pinagandaan ko talaga to, itong pag-akyat natin. Pinakondisyon yung motor, lahat ng kailangang pyesa, pinaayos natin. Tapos yung mga accessories na kailangan ilagay dito sa motor, nilagay ko na. Para talagang ready tayo. Puro kurbada. Eto mga gustong-gusto nila Kabugoy, ni Idol Japper, yung mga ganitong daan, nakapag-backing sila. Ako hindi naman ako ganong sa pagdadrive, pero yung mga part na banking na ganito, okay naman. Kaya naman nating bumiyahe kahit ganito yung daan. Hindi lang talaga ako makakasabay sa kanila dahil sobrang tuloy naman ngayon. Kumbaga, in-enjoy ko lang yung mga ganitong biyahe natin. Bawat kurbada, bawat liko. Yung talagang mapipil ko lang, ang sarap, yung parang ganon. Yung walang kaba. Nararamdaman ko naman mga kapanalig na lumakas nga yung neto. Yung hatak pataas, hindi na siya nabibitin. Hindi katulad nung una. Mabigat yung karga natin ngayon. Pero nakakaangat siya ng mararamdaman mo bawat biga na kayang-kaya. Nasubukan ko kasi sa Kampanalig to. Nung angkas ko si Pepe pa lang yun medyo nabibitin na siya doon sa pinaka part, sa last part nung daan natin na Matarek. Kaya sabi ko kailangan to maayos bago kami bumiyahe dahil ganito nga yung ating dadaanan pataas. Kung gamit ko pa rin yung dati kong motor, ayos din naman, pero mas komportable kasing gamitin to at mas marami tayong malalagay dito sa ADB 160 natin. Saka mas relax talaga yung forma mo dito. Saka mas pogi. Ayun. Kasi nakakadiretso nga tayo ng paa kung mangawit man tayo katulad nyan. Pwede natin idiretso. No? Kaya kung babiyahe kayo sa katulad ng ginagawa namin pa Benguet, sa iba pang lugar na may mga daang katulad nito, siyempre kailangan nyo muna ng ng practice o kailangan masanay. Kung gusto nyo ng smooth na biyahe o yung mabilis-bilis, pero hindi ko naman sinasabi na huwag kayong babiyahe dito. Depende sa inyo yan. Kung malakas ang loob nyo at matapang kayo na kung kulang pa kayo sa experience ng pagmumotor tapos eto agad yung babiyahiin nyo, nasa sa inyo na po yun. No? Basta mapapayo ko lang, kailangan practice muna kayo. No? Bye! Kasi bawat liko dito, delikado. Yung iba talagang sobrang kurbada. Letter C, pasiko kung tawagin. Kaya mahirap. Ay, nawala na yung ayun pala. Kala ko nawala na yung kasama natin. Si JR. Gas. Pero ka pa? Okay, let's go. Ako, ilang beses na akong naaksidente sa motor. Pero hindi ko pa rin maiwan-iwan yung pagmumotor. Kasi sarap sa pakiramdam din talaga na mag-rides. Nakakawala ng problema. Iba yung may nakikita kang ganda ng kalikasan tsaka yung ibang lugar. Iba sa experience. Sa totoo lang, kaya nyo namang marating to mga kapanalig. Kahit hindi kayo marunong magmotor.
kaya nyo marating doon ng nakamotor din. Basta angkas lang kayo ha. Sa likod lang. Huwag kayo malikod. Ayan. Kasi masarap din minsan yung ano eh, yung nakaangkas ka lang, yung wala kang iintindihin kundi tumingin-tingin lang sa paligid. Yung driver na bahala maglibot-libot sa'yo. Kasi kami, bilang driver, ang focus namin daan din. Kaya minsan, yung paligid hindi na namin napagpumpukusan din tingnan. Isilip ka lang saglit, na katulad niya, tapos focus ka na ulit sa daan. Kasi baka mamaya may kurbada, may lubak, may manok, may aso, may ahas, kung ano-ano man tumawid. Kailangan lagi kang alerto sa unahan. Unti-unti na lumalamig yung hangin sa part na to, no? Dahil nasa bundok pa tayo, makita nyo naman yan, no? Binabaybay na natin yung init ng bundok kaakyat. Meron tayong nadaanan dito tulay. Ayan, mga checkpoint. Opo, good morning. Checkpoint. Yan. Ang daming checkpoint ah. Kahit sa probinsya, ganitong tulay yung makikita natin. Halos lahat. Kulay pula na bakal na pag ganorn. Dito hanggang papunta sa Benguet, dito tayo makakakita ng quality nagawa na tawag dito na riprap, katulad ng ganyan, no? Matitibay yan. Meron pang matataas niyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayan, matitibay na yan, no? Ingat lang tayo sa mga yan, no? Katulad mga batong buwabagsak. Yan pa yung isang dito, kailangan maging alerto ka rin sa gilid dahil may mga bato na bumabagsak dyan. Di may iwasan. Yan. Wow! May ginagawa rin dito sa ilalim. Hindi ako nagkakamali, ang tawag ata sa kulay pulang lupa na yan, terracotta. No, sa part ng ayun yung mga lokal natin, no. Uso dito yung trompo. No? Yung mga lokal dito. Ay, niinom? So nandito na tayo sa Natipunan, Quirino, mga kapanalig. At nakikita na natin yung mga lokal na nakatira dito, yung mga kababayan natin, no. Hello po. Good morning. Good morning po. Good morning. Ang bait nila. Nagbigay lang si Kuya JP ng sardinas kasi meron siyang dalang sardinas eh. So binigyan ni Kuya yung nakita niya doon. Good morning. Parang may handaan doon ah. Kuya boy, sana sumama ka. Ganito yung daan, oh. Mga kurbada, oh. Ito yung mga gusto ni Kuya boy, mga kurbada na ganito, oh. Ganyan. Ito mga gusto ni Kuya boy, mga kurbadang ganyan, oh. Oy! Yung mga gusto ni Kuya boy na daan, oh. Yon! Oh yeah!
Ang gusto ko sana isama si Kuya Boy sa mga ganito eh. Ang problema, baka abuti kami ng siyam-siyam pag mga ganito na yung daan. So, mga paliko-liko. Wow! Parang mga ahas. Oh, parang si Tolits lang. Oh, shoutout kay Tolits Ahas. Woohoo! Woo! Bukod sa tanawin, malilibang-libang ka rin dito sa mga kurbada eh. Kung i-enjoy mo lang, malilibang ka. Hello. Wow! Overshoot! Sarap. Ganyan lang, libang-libangin mo na yung sarili mo habang nakatingin sa nature. Silip sa nature, focus sa daan. Ganon. Okay, dalawa yan. Manap! Tara, para may pang tinola tayo, kuya. Ang sarap na ng hangin, sariwa na. Ang lamig! Sakto yung bili natin ng jacket sa SM, no? Kaya ako nagtagal sa SM eh. Dahil sa mga paghanap ng mga gamit eh. Wow, ang taas na natin ah. Sarap! Oh, kurbada! Kurbada! Kurbada, baby! Oh, Bobia! Hi! Yung mga ganyan, mga Inglesero yan, mga kapanalig, mga batang lokal. Magugulat ka pag kinausap mo, marunong mag-English yan. Hello. Uy! Uy, grabe oh. Grabe yung liko yun oh. Ha! Dahil nasa bundok tayo, nag-aano na naman yung tenga ko. Parang nagbabara. Yung lamig na. Uy, may nakikita akong tulay doon. Ang ganda ng tulay, oh. Ah! Uy, magkakape muna. Kakape kayo? Kakape para hindi antukin. Okay, kayo medyo mahaba tulog nyo. Oo nga, si kuya, ano to eh, kulang tulog nito eh. Nabitin kasi yan sa ano. Nabitin sa gym. Aray ko. Kakape muna. Nandito na tayo sa Madela Quirino. Ayan, kakape na sila. Paglagpas lang ng tulay ito. Malayo-layo na yung narating natin. Ang sarap ng mga kurbada. Nakakalibang. Uy, bahong ka. Always ready ka. Baka may rep ka rin dun sa ano. Oh, ang lamig pa nga ano. May cooler nga pala to si ano, si Harry. Platiin mo lang. Matikman mo lang yung kape. Ganun ba? Inisip ko kung pwede ako magkape kasi caffeine yun eh. Hindi, mag-iitlog na lang ako. Magkano sa itlog niya, madam? 15. Sige. Walang babayad yan. Ha? Galante naman ni kuya. 15. Babayad lunch. Ah, ganun ba? Ah, sige.
Ay, oo. Talagyan niyo po. Nakalala ko na may itlog na dala ni Harry kahapon. Wala ka ba? Ha? Nakatatlo ako eh. Dalawa, tapos nung gabi, nakatatlong itlog ako. Ano pangalan ng store nyo, madam? May pangalan ba to? Ah, wala. Ah, walang ano. O, pag ano kayo, into kayo dito. Parang marami bumibili dito kasi May pagdaan camping ng ano tulay. pala sila, yun. Ha? Foreign Kubo. Camping tent. Camping tent. Saan yan? Sa baba? Baka sa baba yan. Para saan yan? Sa highland? Dito na lang. Sorry, ready. Well, ano meron na? Nagutom kasi ako eh. Mayroon kasi sa akin yung uulo yung tiyan. Nakatatlong slice pa ako ng meatloaf kanina niyan ha. Oh, slice oh. Hindi. Pero dapat kayo hindi sila nagpipiso. Sa likod ko pala ito. Sarap ng ganitong biyaya no, yung malamig tapos makulimlim, no? Kaya ang lakas makaantok eh. Oo nga. Napok mo ko na yung ulo ko kanina. Kaya pala ang ganun ka ng ganun. Sabi ko may sira ata yung ano eh, yung ano Sa helmet? sa helmet. Delikado yung mga bato kanina. Oo. Parang kahapon yung malapit na tayo sa dagat, nakapikit ako eh. Ha? Nakapikit ako, nagulat ako eh. Alam ko yung bato, nasa bato na tayo. Ayun yun nga. Yun, isinipa mo. Kaya sa namin na kayo na dito sa nagagyan na lang. Bilis ba yun? Pero ba yun? Kapagpahinga na tayo, nakakain, nakainom ng tubig, nakapagchismisan, diretso tayo sa biyahe. Sa bayan, pagdating namin doon na rin kami kakain. No, dahil ang oras natin ay 11:05. Ang ganda na sapa dito. Wow! Ganda ng bundok! Oy! Ang ganda! Kitang-kita na dito yung mga palayan, no? Sa kapatagan. Magpapapicture muna kami dito sa may ano, Kalabaw. Opa! So, anong lugar na nga ba to? Ayan o, Quirino Experiment Station. So, nandito pa rin tayo sa part ng Quirino mga kapanalig. At may nakita kami ditong mga, ano ba to? May mga tawag dito, itag. Kasi napapanood ko tong itag mga kapanalig na
Yung mga pasintabi po yun yung itag na inaano nila na matagal tapos nagkakaroon na siya ng mga uod pero kinakain pa rin nila. Ewan ko kung puro chicharon na ata to eh. Kiniing itag. Ayan itag for sale. Pasok tayo. Tingnan niya natin. Puro chicharon na siya. May kangkong chips din pala dito. For the first time. Meron rin akong nakitang kangkong chips dito. Sabi nila open. 7 AM. Mag-aalas 12 na kaso sarado. Sarado! Sarado. Ikaw yung bantay doon? Ay, sabay pa. Meron kay... ano ba? Anong mga tinda nyo dyan? Carabao milk. Carabao milk? Ay, talagang fresh yan ng Carabao milk. Ayun, gusto ko yung magatas eh. Oo. Gatas ng Carabao, masarap kaya yan? Ano ba ito, Kaute? Oo nga. Kalabaw yan o baka? Baka. Baka. Para yung products ko na Carabao. Yung products yung Carabao. Sige, tignan natin May mga gatas pala. Ayan talaga. Ate, galing pa yan sa sa dodo ng cow fresh. Galing na sa dodo ng cow fresh. Anong to? Meron silang samahan PCC po. PCC, di ba? PCC. Nagkaliti ka sa amin, di ba yung mga branch? Nabasa ko yun. Maganda yung mga product. Nasaan yung yung dede ng cow? Eto. Wala na yung maliit. Meron pala? Ito frozen ba to? Agripay. Boundary po ng Madela tsaka... Saan na tayo, te? Sa Aglipay? Boundary ng Boundary ng Agripay tsaka Madela. Aglipay tsaka Madela. Madela? Okay. Ano yung itag? Di ba, sorry di ba yung itag ay yung pinapatagal na karne tapos yung Opo. Sila sa munggo. Sila sawag sa munggo. Wala ba kayo yung di ba ayun yung meron na siyang medyo may gumagapang yung mga ganun? Wala. Wala po yan. Wala po yan. Gusto ko sana may ganun eh. Para ma-experience ko eh. Masarap yun eh, no? Di ka ba nakatikim nun? Akala ko nakatikim ka nun. Ito yung itag. Magkano to? 380 po. 380. Salamat pala sa libre na na ice cream ni Kuya JP. Kasi itong itag na to bibili natin para dinner natin, 350. Para matikman namin, ito yung dinner namin. Pang ulam tsaka kung gusto nila pulutan, pwede rin naman. Cherry box kirin. Uminom ka ba? Hindi. Sa inyo. Pulutan lang. Pulutan nyo. Ito ate, bilhin ko na to. Yan, salamat. Magkano yan? 150? 350. Nag-change kami ni Kuya. Yung natanong ni Kuya kung saan yung bahay nila ate. Doon lang ba bahay nyo, te? Kasi alas 12 na eh. Bumili ako dito ng itag, 350. Doon na natin lutuin. Tapos may kanin kayo. Sabay-sabay na tayo kumain doon. Pwede ba yun? Kasi na eh, no? Sabay. Ano naman, pag to, masarap sa to. Kalapate yung... Saan ba gawa ang itag sa... Ha? Kalapate? Ay, kala ko si ate. Adobo. Kalapate pala. Adobo. Adobo na. Ano ba tong itag na to, ate? Baboy? Baboy. Baboy. Ano yan? Ayan. Yun. Pwede ba yan, Jones? No? May pagpipilian ba? Si Kuya kasi magaling pumili. May malaman. Parang pare-pares lang naman. Kung hindi ako mababayad ng kaya. Ako magbayad dito. Yung data. Ito? Okay. 185 wala ako, 185 yan. Ayan. Yan, wala. Ito malaman, no? Yo, itag. For the first time, makatikim tayo. Si ate. Gano'n ka nakatagal dito, te? Magwa 1 year na po sa atin. Magwa 1 year na. Kasi kagandahan, nandun lang yung bahay mo, no? Malapit na yung trabaho. Pero ang ganda, chill. Per order lang pala dito. Yan, bayad na tayo. Ang dami natutulungan nito. Paano ba siya nagpo-proseso? Yung mga may kalabaw, Oo. yung iba, kasi nga namamatay, nawala na yung Yung mga farm na na walang mapakain. So ginagawa nila, na lang, Like parang pinupush uli nila yung mga may kalabaw na mag-produce. ng kalabaw. Yan, lang, yung DA na, tama ba? Oo. DA yan.
Sila tumutulong sila magturo kung paano. Paano magatas ng kalabaw. So, Pero yung mayahay na ang kalabaw ngayon, hindi na sila mag-ano sa mga farm. Kasi nga, karamihan nga, lalo sa Cavite, wala na yung farm, di ba? Puro subdivision na. O kumbaga nawawala na ng halaga yung mga ano. Kalabaw. Kalabaw. Kaya, parang isa lang yata yung may ganito dun sa Ang galing, ang galing. Ayan o, meron silang ano dito, mga turmeric. Ayan. So kung pupunta kayo, may mga pwede kayo ipasalubong dito. Ayan o. Ano to, pulburon? Thank you sa pagkakos. Thank you. Gusto ko sanang bumili ng ano dito kasi malayo pa kami. Tsaka matagal pa, magiging bulky yung mga dala ko. Gusto ko sanang ano, ipakyawin yung part na to. Kaso medyo hindi na madadala. Nasakay mo sa baka. Sa baka. Ay, may itag na tayo. Matitikman na natin ito mamayang gabi. Ang sarap to. Habang nagkukwentuhan, no? Anong gagawin mo dyan, Harry? Dito. Wala, anong lutong dyan? Yung iba yan sinasama sa sabaw. Haluan kaya natin gulay. Oo. Munggo. Oh, sige. Bili ako ng munggo. Kaya Para... nangyari yung ano nyo. Kasi tipid din munggo eh. Igisa lang yun eh. May nakita Oo. yan. Di okay lang yun. Misa lang naman. Nilaga. Malasa kasi sa sabaw yan. Oo. Munggo na lang. Sige, munggo na lang. Munggo. Isang munggo. Tapos na tayo manguli. I will bumili. Alright. So ano na tayo? Hanap na ulit tayo ng mga kainan. Tinikman lang natin yung ano dun, yung gatas ng baka. Kalabaw. Biyahe na tayo ulit. Yeah. Excited na ako para dun sa ano. Excited na ako para dun sa itag. Bibili tayo ng munggo mamaya. Tapos gugulayan natin yung ano, yung itag, haluan natin. Pinaka-dinner na namin yon, mga kapanaling. I-chop lang namin. Tapos ayun na yung pang-ulam. Sarap! Oh yeah! Stop na naman kami. Nagpagas lang yung kasama ko. At may nakita kaming pagkain dito, mga kapanalig. Ayan, dito tayo kakain. Ito lang yung gasolinahan eh, oh. Malapit na. So, nandito na tayo sa ano, Palasiano. Tapos na tayo magpagas si JR. Kakain na kami dito. Wow. Masawap po dyan, masawap. Kain muna tayo, guys. Wow. Alright, so napili ko chicken curry. Oh, mahilig ko talaga sa mahang no? May sabaw pa. Hello, mother. Ano po yung sabaw nyo? Oh, yun ang gusto ko. Buto-buto ng baka, bagay sa atin yan. Let's eat together. Ay, bait naman ni Kuya JP, may patubig. Daig pa may nilad. Yan lang to sa isa. Ano mo dun? Konti talaga yung akin, no? Joke lang. Thank you, Lord, sa food. Full charge na naman! Full tank na naman kami, mga kapanalig. Kaya diretso ang biyahe. Nasa 3 oras pa ang biyahe natin. Nasabak na naman tayo sa mga daan na pakurbada. Enjoyin lang natin, enjoy. At sana na-enjoy nyo rin yung ano, yung ganda ng dinadaanan namin. Municipality of Ramon. Kasi sa Bella na pala tayo, mga kamalalim. Welcome to Barangay. Hindi ko na nabasa. Nagpagas muna kami. Nasa Isabela na pala tayo, mga kapanalig. At sa oras na ito, mga kapanalig, sinusuong na natin ng bagyo, no? Nasa lubukin na naman natin ng bagyo. Kitang-kita nyo ang dilim. Tapos banda dito, nararamdaman na namin yung pagpatak ng ulan. So umaambon-ambon na. Kaya in-expect natin, pagdating natin banda doon,
Malakas-lakas na yan, kaya nag-ready na kami. Nag-aanda na kami ng ano, mga... Kasi yung kasama ko, nawala yung kapote sa likod, si Harry. Di-deliver sana yun, yung Shopee. Di-deliver sana, nawalagot. O ito, binalot ko na yung bag ko ng plastic para sigurado, no? Hindi mabasa yung mga gamit natin. Saktong-sakto lang yung plastic doon sa bag. Dito na nag-uumpisa. Parang babagyuhin na tayo ah. Oy, lumiko tayo. Ibig sabihin makakaano tayo sa bagyo. Makakaiwas. Diretso yung bagyo eh. Lumiko tayo dito. Para makaiwas tayo, no? Wala pa tayo sa bundok. 2 oras pa yung mabiyahe natin. Makarating din ako sa Isabela. First time ko dito. Shoutout sa mga subscriber natin, mga taga Isabela. Dito na tayo sa Alfonso Lista, Ifugao. Nasa Ifugao na tayo! Ifugao mo? Ifugao. Yeah. May babalita ako sa inyo, magkakapote kami. Sa mga balita daw. Sugurin ng bagyo. Senyalis na ba ito ng pagsugod ng bagyo? Kulog ko yun. Ha? May kulog. Kapote. Kapote. It's raining man. Hey, hallelujah. It's raining man. Hey, hey, hey. Para ready na tayo. Hindi na tayo bababa mamaya. Oh! Let's go! Nasa plastic. Okay, nakapag ano na. Alright, ready na sa ulan. Ready ako, ready na din. Tingnan nyo, tingnan nyo. Makikita nyo bigla yan, ready na ako, tingnan nyo. Oh ha? Ready na, tara. Ready na tayo. Let's go! 2 oras pa ang biyahe natin. Ay. Sayang. Ulan. Hindi natin makita yung ganda ng view, no? Dito sa dinadaanan natin, katulad ng mga bundok na yan. Kung may araw lang, napakaganda niyan. Di bale, ipil na lang natin yung klima. Ipil na lang natin yung klima. Parang kawig ng batulaw yung bundok dito, yung hugis. Pinakatuktok, no? Makita nyo? Ano, parang batulaw. Medyo gumanda ang panahon dito, nagliwanag Tsaka tuyo ang daan. Mas masarap lumiko-liko pag tuyo yung daan eh. Pag basa medyo nakakailang dahil madulas. Nagsisimula nang maramdaman ko yung lamig. Ang taas na natin mga kapanalig. Ayan, kung nakikita nyo, sabi ko nga kung may araw, napakaganda niyan. Napakaganda niyan sa mata. Kaso makulimlim dahil sa bagyo. Pero mukhang maganda naman panahon dito sa bandang taas. Dito nakikita na natin yung ano, hagdan pala yan. Maliit pa yan. Mga bandan doon mga kapanalig, makikita natin yung mas malakihan, mga taniman ng kapalay. Wow! Wala akong masabi kung diwa pag nakakita ko ng magandang ano no? Magandang view. Kahit kayo naman eh. Pag nandito kayo, mapapawaw talaga kayo sa mga makikita nyo sa paligid. Ay, mga naglalakad lang, pati itong mga estudyante na to, galing sa school. Mapapansin mo, pag nandito sa Mountain Province, yung kanilang muka,
Halos si isaw, magkakahawig sila mga kapanalig, no? Eh, yung mata, yung ilong, yung hubog ng muka. Kaya malalaman mo talagang ano sila, lokal dito. Magdadahan-dahan lang tayo ngayon para hindi naiiwan yung dalawa nating kasama sa likod. Grabe yung mga daan dito. Kurbang kurba. Nandito na tayo sa municipality of Mayoyaw. Mga kapanalig, guminto lang kami dito para medyo mag-stretching, exercise, para mabuhay ang aming dugo. Alright, let's go! Let's go, pre! Oh, kaya JP, nagpapagising, oh. Wala pang tulog. Enjoy lang ang buhay, enjoy ang life. Malapit na raw kami, sabi ni Kuya. Mga ilang minuto na lang. O, jogging muna tayo. Ha? Tara! Jogging muna. Ang sarap mag ano? Ang sarap mag trip dito. Ratsada! Tuloy ang adventure! Ang lamig na! Sana bukas bigyan tayo ng magandang panahon para makita natin ng maigi yung view doon sa lugar na pupuntahan namin. Welcome! Ano to? To Chumang Rice Terraces. Uy, ang dulas ng daan, no? Madulas. May langis. Dahan-dahan lang, kuya. Oo, may langis. Ingat. Muntik na si Kuya JP, mga kapalalig, kasi yung daan nga may langis. Hindi lang natin nakuna ng video, pero gumewang-gewang siya eh. Dahan-dahan tayo, dahan-dahan. Oh, yan oh. May landslide. Ang lalaki ng bato. Dahan-dahan lang tayo. Makakarating rin tayo sa ating pupuntahan. Yan, napapansin nyo ba sa camera yung mga langis sa gilid? Ayan ang delikado. Yung mga kumikintab-kintab na to, langis yan, mga kapanalig. Oo, ang dami. Hindi kaya sinadya yan? Kasi ang haba eh. Daming langis. Ang haba nito, kanina pa to eh. Oh, ganda oh. Ang lamig na nung ano ko. Ayokong isuot yung gloves ko eh, kasi baka magamit pa mamayang gabi pag matulog. Baka malamig dun sa area namin, so pwede ko siya magamit. Pag sinuot ko ngayon, mababasa eh. Ano ayaw gumana ng cellphone? Mula dito, 1 oras pa ang babiyahihin namin bago makarating doon sa aming tutuluyan. Kaya good luck. Sana naman hindi na umuulan doon sa part na yun. Labig na ng kaway ka.
Yan. Ako kasi nasa unahan eh. Pag nadaanan ko yata, hindi nyo na nadadaan. Oh, ganun ba? Sinasalo mo na lahat? Yan, inaano namin yung gulong ni kay JP kasi parang naanuhan ng langis eh. Dumudulas yung likod niya. Palpag yun. Kapal pa eh. Imposibleng ano yan, bibigay agad yan ng dulas-dulas. Sunod ba yung akin ah? Tapos banlawan natin na. Titirahin ko na rin yung unahan. Titry mo na yung unahan. Sige. Kuha ako tubig. Kaya pa. Alright. Late na kami. Nag-chat na yung ano, yung binok naming. Hindi ko nga nasagot eh. Hindi nga natin masagot. Oo nga eh. Signal eh. Ginabi na kami dahil sa sa ulan at sa dulas ng daan mga kapanalig. Oh yeah. Kailangan may kasama pag-iingat. Oh, katulad niyan, maputik, madulas. Tayo, batad. Sa batad na tayo, batad. Bakit na tayo paakyat? Oh! Paakyat tayo, paakyat. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating na rin kami. Halos lahat kami pagod na. Gusto na lang namin magpahinga. Nagtanong muna kami kung saan kami tutuloy. At ang sabi ng mga lokal, kailangan pa naming maglakad. Dito na kami. Iniwan namin yung motor doon kasi walang magbabantay daw ng motor doon sa may lugar na pupuntahan namin. So, ang layo pa. Lalakarin daw namin 5 minutes. 5 minutes para sa mga lokal. Pero sa mga katulad nating dayo, baka 15 minutes daw natin lakarin. Bahala na, mga pagod na kami. Gutom pa. Gulong na lang. Parang galing ibang bansa, pre ah. Ganda ng formaan mo ah. Kasi kay JP nasa unahan. Gusto namin magpahinga, maggagabi na. Nandito na tayo sa Batan. Konti na lang, makakarating na tayo sa lugar kung saan tayo magpapahinga. Magagabi na nung nakarating na kami dito, kaya hindi natin masyadong makita yung ganda ng lugar. Dito na kami sa area kung saan kami magstay. Ano po pangalan ng ano na to? Place, madam? Batad Viewpoint Guest House. So magpapaluto na lang tayo kasi wala na kaming energy magluto-luto. Yung binili nating itag ba to? Papaluto na lang natin. Bukas na natin makikita yung ganda ng view dito sa aking likuran. Yan, dahil hindi na kami nakapag-prepare ng pagkain. Ano to, tipid tips para sa mga nagta-travel na gusto nyong makatipid. Ay, para isang ano na, tubig, tigit-tigit isang 1 liter na tayo. Okay. Sige. Ayan Ayan ang aming pagkain niya yun. Pwede na yan. Kaunta. Pabalik sa rep para malamig lang. Nasira kasi yung malaking kongret. Hindi, nag-stop lang siya. Anong nangyari? Yung karne. Alam dyan sa bag. Nasa baba? Oo. Ibigay na natin kasi Salamat po sa videographer natin na pogi. Ayun no, parang si Malupiton lang to. Tara. Kasi lulutuin ni ate na ng maaga. Paggising ko, ito agad ang nakita ko. Mukhang magiging maganda ang araw natin ngayon dahil nagpakita ang haring araw. Nakakamangha ang ganda ng hagdan-hagdan pala yan. Yung dating nakikita ko lang sa picture, ngayon, nandito na ako mismo. Yung saya na nararamdaman ko habang nagpapalipad ng drone ay napalitan ng pag-aalala. Pinipilit kong hanapin kung saang lugar yung tinutuluyan namin para makabalik yung drone ng maayos. Sa kasamaang palad, hindi ko nagawa. Sa sobrang ganda kasi ng lugar, ay na-excite ako magpalipad ng drone. Hindi ko tuloy naayos yung settings, kaya ito yung nangyari. Hindi na tuloy siya makabalik.
Good morning. So nakita na nga natin yung rice terraces, napakaganda. Pero may part ng umaga natin na hindi maganda dahil yung drone ni Utol ay nag-fly lalo. Na ano siya mga kapanalig. Hindi ko na-set yung home point kaya hindi agad napabalik dito sa area ko sa kami tumutuloy. So ang aming mission ngayon ay makita yon dahil kay Utol yun mga kapanalig, no. Nakita naman namin yung area kung saan siya bumagsak dahil naka-record. So sabi dito sa sa GPS 11 minutes bago natin marating yung area. Sana makita natin. Magtatanong tayo sa may-ari ng tawag dito, transient, kung saan yung bahay na binagsakan. Sa tingin ko naman kilala niya kasi ilan lang naman yung bahay dito, no. Halos magkakakilala na sila dito. So yun ang mission natin. Mission possible, hindi impossible kasi possible na makita yon. Ano naman bumagsak naman doon sa bahay, nakita namin. Sa tingin ko, ayun na ata yun. Hindi makikita dito sa baba. Dito sa baba. May nakita ako, may nagwawalis eh. So, tara. Tatanong natin kay ate kung gising na ba siya. Pero malamang gising na kasi ang mga taga-province is a morning person. At kailang, ate, good morning. May problema po ako. Yung drone ko po hindi nakauwi. Pero nakita ko po kung saan siya bumagsak. Isang bahay. 11 minutes simula dito. Dito po. Ayan po yung may ginagawa. Dito po mismo. Lamig oh. Saan po kaya to? Ulit nga po. Ito po. Sa bahay ng kapatid ko naman to. Ay, kapatid niyo po yan? Yan. Ang lakas ko talaga kay Lord, tol. Di ba? Sabi ko sa iyo. So, nandito mismo siya. Apo, diyan ko po binagsak. Kapatid niyo po yan? Mm-mm. Thank you Lord. Ang galing. Apo. Mga gaano po ko siya kalayo? Dali, tawagin ko si ano. Sige po. Salamat. Lisha. Ano mo? Sama na Sa dami-daming babagsakan na bahay, kapatid pa ni Madam. Ang galing talaga. Babalita ako kay Kuya. Kuya! Alam mo, ang ganda ng mga pangyayari. Sa dami-daming babagsakan ng bahay, kapatid ni ate. Ang galing, no? Thank you. Sabi kapatid ko to. Ganun ba? Ang galing Dahil sa sinabi ni Ate Grace na bahay nga ng kapatid niya yung nabagsakan ng drone, hindi na ako nag-alala. Kaya kanina, nung pababa na yung drone, hindi naman ako nakaramdam ng kaba kasi ganun ako pag nakaramdam ako ng kaba, ibig sabihin, pag hindi ako nakaramdam ng kaba, ibig sabihin makukuha. Pero una pa lang, pag nakaramdam ako ng kaba, ibig sabihin nun, hindi na makukuha. Ganun yung aking ganun yung na-experience. Hindi ako kinabahan, nag-alala lang. Iba kasi yung kinabahan sa nag-aalala. Pag nakaramdam ako ng kaba niyan, sabi ko hindi na talaga makukuha. Kunyari, nung nakaraan sa Fortune Island, pinalipad ko yung drone ko, sobrang lakas ng hangin. Yun talaga sobrang kaba ko kasi first time na magkaroon ako ng drone noon. Tapos hindi pa makakabalik. Ang mahal ng drone nasa 30,000 yun, kulang-kulang 30,000 mga panahon na yun. Hindi na nakabalik. Tapos yung sa saan yan? Doon sa may nakalimutan ko yung part ng Bukana. San Diego, doon sa bundok. Hindi na rin nakuha yung drone ko. Pero sa tingin ko, nakuha ng tao yun kasi habang hinahanap namin, papalayo yung drone doon sa mapa. Bago tayo sumabak sa adventure para hanapin yung drone ni Utol, gusto ko lang tumingin ng mga nila dito. Souvenirs katulad nito. Target kasi namin ni Kuya humanap ng kutsilyo na pwedeng mabili dito para magamit namin na pang camping-camping, pang hiwa-hiwa. Para kakaiba naman yung natin, yung gamit natin pag nagka-camping tayo. Ano to? Ito yung pandiktik to ng bawang, ganyan para madurog. Hindi po itlog ni Rigondox to ha. Pandiktik po ng bawang yan. Ito maganda Pag maghalo-halo tayo ng mga kunyari, yung mga sabaw-sabaw. Ganda niya. Parang trip kong bumili kahit isa lang. Target kasi natin, bawat lugar na mapupuntahan, meron tayong mabili na isang item
para maalala natin na nakarating tayo sa lugar na yon. Habang ginagamit natin siya, maaalala natin na galing tayo dito. Kung pupunta kayo dito, search nyo lang sa Facebook o sa mapa yung Batad, ayan, Viewpoint Guest House and Restaurant. Makikita nyo na yung lugar nila dito. Tsaka mabait si Ate Grace. Hanapin nyo si Ate Grace. Siya kasi yung pinakaano dito, nag-aasikaso. Mabilis kausap, madaling kausap. Kaya kung trip nyo na makarating dito sa Rice Terraces at makita yung view ng malapitan, dito na kayo pumunta. Ano pang hinihintay nyo? Ito dito, oh. Yung ganito ko, naka-order ako nito siya sa Shopee. Pero dahil meron dito, umorder tayo. Bibili tayo nito. May kasama ng chopstick, oh. Para magamit natin sa camping. Meron ako nito, pati chopstick, ganito rin, eh. Gusto ko umanap ng item na talagang magugustuhan ko talaga, eh. Ito parang pumukaw to ng ko. Para pag nagka-gout ako, maganda-ganda yung tungkod natin. No? Ayun, no? Ganda, eh. May ipapakita ko sa inyo, mga kapalalig. Pero yung mga bata, pikit po muna, ha. Tapos yung mga matanda, sige, idilat nyo lang po yung mga mata nyo. Ano po to, ha? Rated SPG. Patnubay ng magulang ang kailangan. Tingnan nyo, ha. And a 1 and a 2. Surprise! Wow. Dako man. Kuya, dako. Ang galing. Nakita ko na sa sa mga video dati. Or sa Baguio. Maraming ganyan. May nakita ko dito, yung kwintas. Gawa sa tanso. Ang ganda. Para siyang yung sa Moana, si Maui. Maui, Maui, my Maui, Maui, get me to the... Ayan, gawa siya sa tanso. Kaso hindi ako mahilig magkwintas. Pero, tingnan natin. Bagay ba sa akin yung mga ganito? Di ba ako magkakaroon ng superpowers pag sinuod ko to? Meron ako nakitang kutsilyo. Pag nandito kayo, malaya kayong kumalikot ng mga items. Basta ingatan nyo lang. Okay. Uy, 420, oh. Kaso ang liit lang niya, pero ang talim. Ang ganda. 420 siya. Oh. Ang ganda, no? Kaso maliit. Maganda sana yung medyo malaki. Tsaka ang hinahanap kong kutsilyo, yung kakaiba. Yung kakaiba yung pinaka-handle niya. So, habang nandito kayo, titigan nyo na natitigan yan. Kasi, lalo na kung galing ka sa malayong lugar, minsan walang ma-experience na makita yung ganito. Kasi madalas natin makita to sa mga sa mga picture, lalo na pag yung elementary, di ba, kasama yan palagi pinapakita. Mga pictures, nakaka-amaze. Kaya, ang sarap sa pakiramdam na mararating mo mismo ng malapitan. Itong, Rice Terraces, no? Sarap sa mata. Pagpunta nyo rin dito, nag-offer sila ng massage. Ayan. Head and shoulder, kala ko shampoo, 300 massage. Leg and foot, massage 300. Head back, massage 400. Bakit mahal yung head back? 400. Mas malapad. Ha? Head back? Batok? Likod. Ay. Head and back. Ano ba yan? Full body massage 500. Oo nga. Ang inano kasi head back. Batok. Head and back pala. Kaya pala Ang galing mo talaga, kapanalig. Gusto, paborito mo pala yan, Je? Sulit mo sa usawa na. Hindi mo pinuha yung chili powder mo. Oo nga. Ate Grace, kain po. Pag sa bundok o mga mapuno, yun mahirap. Tatagal lang ang bahay to, yung nakatry mo.
Time check. So, ang oras natin ay 8:55. Kailangan na natin puntahan yung drone kasi baka umulan. At magpapasama tayo. Ano pangalan mo, sir? Rainer? Oh, yun. Si Rainer yung makasama natin. At kami ay maglalakad. Yung mga tropa, may ginagawa pa kasi. Ako na lang yung kukuha. So, para ma-adventure din to. Bye-bye, oo. Diyan muna kayo. May mga edad na kasi yung ano natin eh. Ako yung pinakabata kaya no. Joke lang. Tawa ni Rainer eh. Okay, may asawa ka na, Rainer? Wala pa. Single pala si Rainer. May mga pupunta ditong mga chicks oh. Pag gusto nyo tumira sa Batad oh. Asawain nyo si Rainer. Ilang taong ka na, Rainer? Ilang taong ka na? 22. 22 na si Rainer. Ganda dito sa lugar nila. First time natin makakababa. Ano to? Finding drone. Alright. Kailangan mahanap natin yung nakakaya naman kay Utol tsaka dun sa nagbigay sa kanya ng drone. Buti na lang talaga, ibinaba natin dun sa bahay mismo ng kapatid ni... Ay, yung tubig ko. May mga tubig ba madadanan dyan bilihan? Yun, meron naman pala. Para ano naman. Nakalimutan natin yung tubig ko. Good morning! Ay, pwede pa ano? Pa-experience ng ano nga? Sige. Meron dyan? Okay. May available pala dyan. Ingat. Dito na tayo sa part ng baba. Dito kitang-kita rin yung ano. May school pala dito. Wow. Tapos kitang-kita yung rice terraces. Okay. Sana nandoon. Rainer, anong hanap buhay nyo dito? Pagtatanim? Pagtatanim lang. Tsaka sa mga turista din? Okay. Dito, farmer. So, yun yung pagtatanim ng... ano mga tinatanim dito? Palay? Mga gulay. Anong klaseng gulay? Mga gulay, nasa gilid-gilid. Sa mga gilid-gilid lang. Okay. Tapos binibenta rin nila. Kasi nung pumunta kami ng Buskalan, mga kapatid, yung ano doon, yung mga tanim nilang palay, hindi nila binibenta kumbaga para ano yun lang nila. Sila mismo yung kakain. Ganun din dito. Okay. Kung gustong bili lang doon, pwede yung mga iba pwede nilang ibenta. Oo. Ito nga lang natansya. Tinatansya lang yung ibebenta. Ang gabi. Anong mantang malakas dito na maraming pumupunta? Summer talaga. Summer talaga. Pag mga ganito, sakto lang. Okay. Summer kasi eksaktong green na to. Oo. Ibig sabihin, nagtutour guide ka din? Okay. Right. Tour guide na pala si ano. Kukunin natin yung drone eh. Napasama tayo. Bigyan na lang natin ang message. Kasi yung drone kailangan makuha yun. Pero na land doon sa baba. Doon mismo sa bahay. Yung kapatid ni Madam. Yung may ginagawa, nakita ko may ginagawa doon eh. Siguro kinuha na nila. Baka, hindi ko rin alam. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.